Ang katropa po natin sa motor trade na si Ma'am Jen Santa Rosa ay minsang naikwento sa akin na napakarami daw motor na nare-repo or yung mga nabatak. Kaya sa isip ko lang, kung yung mga motor na di hamak na mas maliit ang hulog ay maraming nababatak, hindi malayong marami ring nababatak na mga kotse. Napakasakit po niyan para sa isang tao na nangarap magkaroon ng isang sasakyan, tapos ilang buwan or kumisan inaabot din ng ilang taon na nahulugan na. Pero sa kasawiang palad ay nauwi rin sa repo. Wala na yung sasakyan, naglaho na rin pati yung mga naihulog nila. Wala pong masama sa pagkuha ng brand new, as long as afford na maghulog. What I'm talking about! Kasi alam nyo guys, marami akong mga kakilala na nabatakan na ng sasakyan. Kasama na po kami doon. Pero hindi po kami ang kumuha, kami lang po ang naggarantor. So yan po ang pagkukwentuhan natin ngayon. Yang mga dahilan kung bakit nagkasablay-sablay ng hulog ang mga kumuha ng installment na sasakyan. Disclaimer lang po guys ha, mga paalala lang po ito. Kung sakaling balak nyong kumuha ng car loan. Bago po kayo mag-proceed sa pag-apply ng car loan, ay huwag nyo pong i-overestimate ang kakayanan nyong maghulog. Kailangan guys na handun kayo sa bracket na kahit kayo maghulog ay able pa rin kayo makapag-provide sa family. Mayroon pang bayad ng kuryente, ng tubig, ng tuition, at mayroon ding nakatabi for emergency. Alam nyo guys, may mga kakilala nga ako na ultimo yung pang down nila ay hiniram nila sa lending para makakuha ng installment na sasakyan. I'm about to do something terrible. At nung ma-approve sila, dalawa ngayon ang binabayaran nila. Naguhulog na sila doon sa hiniram nilang pera para sa pang down payment, naguhulog pa sila ang monthly sa bangko. Kaya doble po yung tumutubo. Parang yung lending at saka yung bangko na lang ang pinaghahanap buhay nila. Tapos guys, once na na-approve na kayo, pumili lang nung sasakyan or variant nung sasakyan na sakto doon sa kapasidad nyong magbayad. Kasi guys, sa mga sasakyan, marami pong variant yan. Merong entry level, merong pong high end. Sa totoo nga lang guys, mas advisable na kuhanin nyo yung pinaka low end. Kasi yung mga naka-install doon sa high-end ay pwede nyo ring ipa-install lahat yan basta may budget na kayo. Napakahalaga guys na kung kayo ay kukuha ng hulugan na sasakyan ay meron kayong garahe. Kasi guys, pag wala po kayong garahe, napakarami pong risk niyan na bago nyo matapos ay hindi na siya ganun kaganda at meron din po yung risk na makarnap. Ang pangalawang paalala ko guys, kapag nasa inyo na yung sasakyan, iwasan nyo muna mag-upgrade at saka mag-modify. Sulitin nyo muna ng maigi yung stock. Totoo guys na napakasarap mag-dress up at saka mag-modify ng sasakyan. Actually, nakaka-addict po yan. Pero keep in mind na marami pa kayong buwan na bubunuin para yan maging fully paid. Hindi po natin masasabi ang panahon, biglang nagkaroon ng emergency. Actually, noong 2019 na, bigla na lang nagkaroon ng COVID. Huminto ang pag-ikot ng mundo, pero hindi huminto ang monthly installment ng isang sasakyan. At kahit wala pong kinikita ang karamihan noon, obligado pa rin nahabulin yung mga buwan na hindi nakapagbayad. Ang alam ko nga po may penalty pa. Kaya kung hindi muna kayo mag-upgrade at saka mag-modify ng sasakyan, maitatabi nyo yung pera just in case na magkaroon ng emergency. Tapos guys, pag na fully paid nyo na, yung naitabi nyong pera, na budget nyo pang upgrade, pwede nyo nang sabay-sabay ngayong ipang dress up dun sa sasakyan. Maging sobrang ingat sa pagmamaneho. Kung hindi naman po talaga kailangan lumabas, mas maganda po na nakagarahe na lang muna ang sasakyan. Bukod sa tipid po kayo sa gas, mami-minimize nyo pa po ang chance na magkaroon ng aberya. Alam nyo naman sa kalsada natin, kahit gaano kayo kaingat, yung iba namang driver ang hindi maingat. At kapag na-damage ang sasakyan nyo, dagdag gastos po yan. Kapag gamit ka ng sasakyan ng hindi naman importante, bukod sa nagpapagas ka, napupudpud din po ang gulong yan. Lumalapit din po yung date kung kailan kayo magpapa-change oil. Lagi po nating aalalahanin na yan pong sasakyan at saka kayo mismong driver ay mayroong mas mahalagang dapat paglaanan bukod sa monthly payment. Katulad ng comprehensive insurance, regular na PMS, rehistro ng sasakyan taon-taon, tapos syempre renewal ng lisensya nyo. Lahat po yan ay napakahalaga. At saka hindi po pwedeng ipagpaliban. Kung hindi naman po papipigil sa paggala, iwasan po yung mga kare-karera.
Takbong pogi lang po muna hanggat hindi pa fully paid para iwas aksidente at saka mas humaba ang buhay ng makina. Ulitin ko guys, hindi po ako against sa pagbili ng brand new. Kasi sa totoo lang, kung wala po kayong alam sa pagbili ng second hand at nakabili kayo ng sublive, mas malaki pa ang gagastusin nyo sa pagpaparepair kesa sa hulog ng isang brand new sasakyan. Alam nyo guys, meron akong kaibigan na nangarap magkaroon ng sariling sasakyan, so kumuha siya ng hulugan. At sa hindi inaasahang pangyayari, after ng 1 year niya itong mahulugan, ay humina ang kita niya. So ang ginawa niya po ay ipinasalo niya sa iba, hoping na kahit papano maibalik ng konti sa kanya yung mga naihulog niya, tapos mawalan na siya ng problema dun sa sasakyan. Kaya lang guys, yung inaasahan niya magtutuloy ng hulog ay bigla na lang naglaho kasama yung sasakyan. Ang masakit niyan dahil 1 taon niya na itong mahigit nahulugan, wala na po itong comprehensive insurance. Ang nangyari po, siya rin ang hinabol ng bangko doon sa sasakyan na ipinasalo niya sa iba. Kaya napilitan siyang maghulog para lang hindi mademanda. Naghulog na po siya ng sasakyan, wala pa mismo yung sasakyan na hinulugan niya. Kaya napakasakit po na pangyayari niyan. Kung makikita nyo po ang pila ng mga kotseng na repo sa isang bangko, kung ilan po yung kotseng nakapila na yan, ganyan po karami ang mga insang nangarap pero nabigo. So guys, I hope na wala pong na-offend dito sa topic natin ngayon. At sana kahit papano ay makatulong dun sa mga nagbabalak pa lang kumuha ng sasakyan. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like. At para doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pindutin nyo na po yung subscribe button, pati na yung notification bell. Muli ito si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!